So, ayan, so, simulan ko na kasi baka nainip na kayo. So ayan, so kung mayroon kang problema paalala lang po, kung mayroon kang problema, sirs, ma'am, i-sit aside mo muna 'yan. So sit back and relax lang po kayo kasi yung pag-usapan natin dito pag pagbago sa buhay po. 'Di ba? Kasi yung sabihin ko dito, parang tawag nating it's real talk po talaga. Real talk po to talaga. Wala pong halong biro to. So ano po nangyari sa akin, bakit ko to ginawa? Yun ang i-share ko. Di ba? So, yung pinipresent ko, yan po yung talaga yung nakita ko dati. So, walang kaibahan kasi nakasistema eh. Di ba? Nakasistema lahat. Nakasistema lahat. Nakasistema lahat. So, walang babago-bago. Di ba? So, yan po narinig ko dati. Yan po yung narinig mo ngayon. So, naging first timer din ako kagaya mo, di ba? So, sana ma-mindset mo ngayon na bakit ko to ginawa? So, imagine mo yan. So, yan, sinabi na ni Coach Roland na hindi ako awol. Hindi din ako retire. Diba? On service po ako ngayon. So, hindi rin ako parang pinupusige na para retire rin. So, on service po ako ngayon. So, yung ibig sabihin ko po, pwede mo tong gawin. Kasi kung masabi mo na busy ka, busy rin naman ako eh. Diba? Pero hindi ako maniwala sa sinasabi ko nila busy. It's just a matter of prioritizing your time. Diba? So, napakaganda po. So, sana be an open mind lang po kasi focus po kayo sa positive side. Kasi kung nandun po kayo sa yung tinatawag nating doon ka nakafocus sa madilim, hindi mo makita yung liwanag kasi doon ka nakafocus sa dilim eh. Diba? So, kung mayroon akong masabi na baka masaktan kita, so hindi ko yung sinasadya, sirs, ma'am. Kasi yung sasabihin ko dito is all real talk po talaga. Yun ang nangyayari sa ating mundo, sa ating buhay. Diba? Sana be an open mind lang po kasi parang paalala ko lang po, wala pong negative ng klaseng business na to. Hindi lang po nila naiintindihan. Kaya maintindihan ka sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, kung naisip mo dito, marami ka mga na kaguluhan sa isip mo, nanggaling ako diyan. Kasi ulitin ko, naging first timer din ako kagaya mo. So yan, so parang para maintindihan mo talaga bakit po ako focus dito sa business natin, bakit ko po ito ginawa, parang lahat po, kahit busy, kahit may trabaho, ginawa ko pa rin to, kasi naintindihan ko tong business na to. Again, uulitin ko, hindi ko to gagawin kung hindi ko naintindihan at hindi ko to ginagawa, hindi ko makaksaya ng oras kung hindi ko kumita ng malaki. Na more than pa po sa sinasahod ko. Di ba napakasarap? Napakaganda? May sahod ka, may income ka pa dito. And parang napakaganda po, through online. So at the comfort of your home, kung nandyan ka sa bahay nyo, din okay. Kaysa nandyan ka lang sa bahay nyo, nakahilata ka, wala kang ginagawa. Nag-scroll up and down ka lang sa Facebook. Diba? Wala ka nang ini-expect na even 100 pesos at the end of the month or even at the end of the year. Tama mo ba? So yan ang ginagawa ko through online. So why not convert your social media into income generating one? Yan ang ginagawa namin ngayon. So, hindi ka pa naging parte sa sistema, sa Massive, ginawa mo na yan eh. Yung nag-copy, nag-paste, nag-post at saka nag-refer, ginawa mo na yan. Di ba baka nasabi mo na, may nag-post ka, ang ganda ng video nito, ang ganda ng place nito. So, mayroon kang kakilala na siguro, kung hindi man nagtanong, naging curioso, ayun, pinuntahan. So, kung kainan ba yung pinuntahan mo, so kumain sila doon kasi nagandahan din sa ambience, ganyan. So kumita, sino yung kumita? Di ba wala kang referral? Dito, gawin mo lang ganun pa rin. Ang napakaganda po, may income dito eh. Yun ang napakaganda sa business natin, sa sistema natin. Di ba, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, ang punto ko lang po, ginawa ko to, parang sabihin natin dagdag income, sideline income, extra income, another basket of income, kumbaga. Kasi wala namang mali kung mayroon kang idadagdag. Tama mo ba? Di ba? Wala namang mali eh. Tama o tama? Yes or yes? Ang napakalaking mali po na alam mo nang kulang, hindi mo dinadagdagan. Puro ka reklamo na kulang sahod mo. Ika nga sabi nila, yung sahod mo parang sahod daw sa pagiging empleyado parang ko. Minsan sakto, minsan kulang. What if palaging kulang? Di ba? Yan ang mali. Na alam mo nang kulang, hindi mo dinadagdagan. Siguro for sure, nag-pray ka. For sure, naghingi ka sa ating puong may kapal na, Lord, baka
Baka naman dyan. Di ba? Parang nanghingi ka ng another source of income or dadagdagan yung kita mo or mabago buhay mo. At sa ngayon, na-invite ka na. Huwag mong isipin na, ay, ito pala, walang iba, Lord. Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, hindi mo alam na napakasarap ng business na to, napaka-easy po talaga, sobrang easy po talaga yung business natin. Siguro nasabi mo na mahirap to, kasi hindi mo ba alam? Kasi sa lahat po ng bagay na hindi mo alam, napakahirap nun. Tama po ba? Pero sirs, sirs, ma'am, parang patulan natin yung sinasabi mo na mahirap. Hindi mo alam. Pero sirs, maniwala ka ba? Ma'am, maniwala ka ba? Na lahat ng bagay po pwede po nating pagtutunan, pag-aralan. Tama po ba? Pwede naman, di ba? Di ba, mayroon ka ba bang nakita na nag-college na hindi dumaan ng elementary? Di ba? Mayroon po ba kayong bata na niluluwal sa sinapupunan ng ina na biglang tumakbo, biglang lumaka? Di ba? Wala. Process din po. So ikaw kung naging party ka na sa sistema, hayaan mo lang kasi proseso din yan. Huwag kang mainip. Kung wala pa kayong malaking kita kasi nasabi mo, totoo ba yan? Mayroon talagang malaking kita, ba't hindi ako kumita ng malaki? Baka hindi ka pa karapat-dapat. Nandyan pa rin sa proseso. Di ba? So ikaw naman, party ka na sa sistema, nadedikatibo ka na, napakababaw naman talaga yan, ma'am. Kasi ulitin ko, hindi ko to gagawin kung hindi ako kumita ng malaki, more than pa po sa sinasakot ko. Diba, itataya ko talaga yung profession ko dito. Hindi ko babahiran ng dumi yung uniforme ko dito. Super legit po to na business na to. Kumita talaga ng malaki. Yan, kasi hindi mo pa yan naintindihan. Kasi paano ka kumita ng malaki hindi ka pa ready, di ba? Tama or tama? Yes or yes? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan sa mga first-timer po na hindi pa nakasali, sir, why not you even try po? Bakit hindi mo subukan? Kasi you will never know unless you try. Hindi mo malaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan eh. Tama po ba? Tama or tama? Yes or yes? Diba? Tama ng ganun eh. Diba? Hindi mo malaman kung hindi mo susubukan. Sir, mga kapatid, kaibigan, napakalaking regrets po na parang andyan na sa harapan mo, parang masakit po yung regrets na nagsisisi ka na hindi mo sinusubukan. Tama po ba? Kaysa, okay nga, worst side, negative side, nagsisisi ka kasi sinubukan mo, at least sinubukan mo, kaysa nagsisisi ka hindi mo sinusubukan. Diba? Okay naman yung nagsisisi ka na nasubukan mo kaysa nagsisisi ka na hindi mo sinusubukan. Di ba? Okay, kasi sabi mo, ginawa ko lahat. Di ba? Baka yung lahat ng ginawa mo, kulang na yun. Kulang pa yun. Di ba? Sana naman, kung ikaw naman, kung anong ginagawa mo, kung anong background mo sa buhay mo ngayon, sirs, ma'ams, pwede po itong gawin mo to. Di ba? Kung tambay ka, mas lalong marami kang oras na gawin mo to. Kung ikaw naman naging estudyante ka, mayroon pa din yan. Kasi mayroon po tayong kasamahan na estudyante dati nagsimula dito eh. Kasi it's just a matter of prioritizing your time. Diba kung naintindihan mo, parang maglaan ka talaga ng oras. Pero kung hindi mo naintindihan, wala kang oras talaga dito. Tama mo ba? Maybe ako kung hindi ko ito naintindihan, bakit naman ako mag-aksaya ng oras dito eh? Bakit naman ako magsasayang ng laway ko kung hindi ko ito naintindihan? Kaya yung sinasabi ko dito, para lang po to sa inyo eh. Kasi naintindihan ko na to talaga tudo. Di ba? Business side, naintindihan ko na talaga. Sobrang napakasarap po talaga. Kasi nagplano po ako na yung mga traditional business, naranasan ko din yan. Yes, sa traditional business po, mayroon talagang kita kasi business eh. Pero ang punto ko is sobrang napakasakit sa ulo, labad sa ulo, kasi maraming overhead expenses po. Napakalaki po yung overhead expenses. Yes. Mayroon ka pang tinatawag na human factor. Kung tinatawag natin kupit. Di ba? Sirs, ma'am, kapatid, kung ano bang background mo sa buhay mo ngayon, hindi yan hadlang. Hindi yan hadlang talaga. Yung iba nga, pinupursige kahit yung mga parents nila or yung boyfriend or girlfriend nila ayaw nitong klaseng business. Mas lalo mo itong gawin kung yung parents mo or boyfriend mo or girlfriend mo na hindi parang yung punto ko po, sumang-ayon dito sa business eh. Hindi against. Yung iba nga against yung mga parents nila, against yung boyfriend at girlfriend or husband or wife, against yung anak nila. Pero ginawa pa rin lang kasi naintindihan. Kaya nga, ikaw ngayon, sirs, ma'am, kung suporta yung mga nasa paligid mo, din gawin mo to.
Kasi yung tinatawag natin na unity versus strength. Tama po ba? Kung mayroon ka po kayo nakita na walis tingting, kung isang tikog lang yan, di ba hindi yan makadala kahit isang dahon ng isang dahon, di ba? Pero kung yung walis tingting, kung buo yan, unity yan, kahit bato, kahit lupa, di ba? Madadala yan. Napakasarap po talaga kung yung lahat ng pamilya natin nagtutulungan talaga. Tama po ba? Sirs, ma'ams, kung first timer ka, kung nagdududa ka, okay naman. Kasi it's your rights din. Kasi sarili mo yan eh. Hindi ko yan hawak. Hindi ko pag-aari yung utak mo. Normal yan kasi tao ka. Pero sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, kung nagdududa ka, pagdudahan mo na kaya yung resulta mo sa buhay mo ngayon. Kasi wala pong yumayaman sa pagdududa po eh. Di ba dami pong naghirap ng dahil po sa pagdududa? Oo, totoo lang po, dami pong naghihirap ngayon ng dahil sa pagdududa. Di ba baka yung resulta mo sa buhay, yun ang kaduda-duda. Yung duda mo, dudahan mo na lang yan. Baka hindi totoo? Baka hindi ka kumita? Napakanigan mo naman, sirs, ma'am. Yes, napakanigan mo naman. Di ba? Lahat, kaya nga yung mga mostly po sa mga Pinoy, yung Pinoy mindset po, hindi yumayaman kasi pag usapan negosyo, close-minded. Hindi pa nga nakapagsimula, lugi na. Di ba? Kasi daw, mayroon silang kakilala na ginawa yung business na to, hindi umasinso, hindi kumita ng malaki, at nag-quit na, walang nangyari sa buhay. Ito na lang. Kung ikaw naman, mayroon kakilala na estudyante, or ikaw estudyante, or may kapatid kayo na estudyante, or ikaw naging estudyante ka dati. Di ba hindi po lahat na nagpa-enroll ng kurso na yan na pumasa, mayroon din bumagsak, tama po ba? Ba't nagpa-enroll ka pa rin ng kurso na yan? Tama po? Ba't nagpa-enroll ka pa sa school na yan? Tama po? Di ba, hindi po ako maniwala na sa lahat ng school na ulang bumagsak. Mayroon nang lumipat eh. Tama po ba? Tama. Yes, sir, yes. Hindi lang mo naintindihan. Yung business natin, hindi mo lang naintindihan. Di ba? Oo, sige. Hindi lahat ng nagpa-enroll ng course na yan, pumasa lahat. O hindi lahat ng nagpa-enroll ng course na yan, naging summa cum laude, magna cum laude, or cum laude. Tama po ba? Mayroong bumagsak. Ang tanong, anong ginawa po sa naging cum laude, summa cum laude? Magna cum laude. At anong ginawa po sa bumagsak? Baka yung bumagsak, hindi nag-aral. Tama po? Baka hindi pumasok. Tama po ba? Di ba baka nagwatsinanggo, nagbubulakbol? Paano mo maintindihan yung lesson sa eskwelahan kung hindi ka pumasok? Tama mo ba? Kagaya po dito sa Zoom, paano mo maintindihan yung negosyo natin kung hindi mo naintindihan? Paano mo ipaintindi sa mga tao na gusto mong i-share kung hindi mo mismo naintindihan? Tama mo ba? Make sense po ba? Di ba, paano mo i-share sa isang tao? Kung ikaw naman tanungin ka kung hindi mo alam. Di ba, kagaya din yan sa pagiging estudyante. Dito, imaginein mo yan sa pagiging estudyante, ikaw yung nagbayad ng tuition pero ikaw yung pinahirapan. Tama ba? Bawal mag-cheat. Di ba? Kung kung makitan ka, bagsak ka. Pero dito, mangupya ka lang. Imaginein mo yan, kopya-kopya lang kung ano, sino yung nauna, kopyahin mo lang yung ginagawa nila. Kasi sistema eh. Di ba yun ang hindi naintindihan? Doon ka sa pagiging estudyante, kung makita ka nangudigo ka, bagsak. Pero dito, kung kopyahin mo yung nauna sa inyo, yung mentor mo, yung coach mo, yung nag-invite mo, ay, malamang kung anong inita niya, baka mas malaki pa. 101% kung anong resulta namin, kung anong resulta ng coach mo, or anong resulta ng CEO natin, 101%, ganyan yung mangyari sa atin. Kasi bakit? Yung company natin, isa lang eh. Yung products natin, isa rin. Kasi pareho lang. Yung sistema, pareho lang din. Kung tao sila, tao rin ako. Kung tao ako, tao rin kayo. Kala mo ba? Yun ang hindi po naintindihan. Kasi nga eh, paano mo maintindihan kung hindi ka palaging uma-attend? Paano mo maintindihan yung klase kung hindi ka palaging pumasok? Di ba mayroon naman siguro tayong ka-business partner dito ng mga teachers, di ba? Di ba? Malamang sa malamang hindi ka kikita kasi hindi mo alam eh. Malamang sa malamang hindi mo alam, wala kang
Wala kang maishiran. Paano ko kapaintindi? Ulitin ko. Paano ka makapaintindi sa mga taong paintindihin ko, ikaw mismo hindi mo naintindihan? Tama po? The answer, yes. Diba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, nila ko nagagalitan, nagpapaliwanag lang po para maintindihan mo kung bakit po, gaano kaganda yung business natin. Sobrang ganda po talaga. Sobrang ganda po talaga. Itataya ko talaga buong buhay ko dito. Hindi ko to bibitawan kung hindi ako kumita ng 2 million, 1 million. Yes. Dito ko po nakita talaga na mabagong buhay ko. Iwan ko sa iyo kung mayroon ba yung ibang paraan. Iwan ko sa iyo. Pero sa akin, ito lang po makabago sa buhay ko eh. Yes, mayroon ka na, siguro mag-insist ka, mayroon ka nakita doon sa labas na kumita ng malaki, millions. Pero ang tanong, magkano yung puhunan nila? Magkano yung puhunan? Millions din. Sirs, ma'am, kapatid, ano mo ba, napakaganda yung business natin? Parang ito na law of leverage. Leveraging po, you can multiply your time to other people. Oo nga, sa labas, mayroon kang tinatawag na leveraging. O kunyari, si letter J, Jollibee, or si letter M, McDonald's, franchising. So magle-leverage ka. Pero ang tanong, magkano yung franchise po nila? 30 million to 40 million. Ikaw, mayroon ka bang 40 million? Sa akin, 39 lang. Kulang ng 1 million. Sige, mag-combine tayo. Diba, napakalaki po. Yes, totoo, mayroon kumita doon na malaki. Pero yung puhunan, sobrang laki din. Dito, mag-start ka ng unang account, yung starter package, 9,998. May products ka pang may balik. Kung ibinta mo, kung masold mo yan, balik mo yung pera mo. Mayroon ka pang 120,000 family accidental insurance covered in 6 members of the family. Tama po, saan ka nalugi? Mayroon kang chance nga po kumita ng 450,000? Sirs, ma'am, kapatid, kung nakita mo yung presentation natin kanina, numbers won't lie. Yes, totoo yan. Kung mamaterialize yun, kikitain mo. Diba? Ikaw naman kasi napakaniga. Uulitin ko, wala pong tinatawag na negative ng klaseng business na to. Hindi lang po nila naiintindihan. Kasi sabi nila, ay ayaw ko ng ganyan. Kasi invite yan. Diba? Recruit yan. Tama ba? Kung ikaw naman empleyado ngayon, sir, ito ha, huwag kang masaktan. Ikaw naman, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, kung empleyado kayo ngayon, ba't nagpa-recruit ka sa company mo ngayon kung saan ka ngayon nagtatrabaho? Diba sabi mo, ayaw mo dito ng klaseng business ito kasi recruit. Ba't nagpa-recruit ka sa company mo? O sa mga OFW, di ba, mayroong tinatawag nila agency or broker ba yan? Ba't dyan ka pumasok na agency? Na-recruit ka din eh. Ba't ayaw mo dito ng business na to? Ang tanong, yung na-recruit ka dyan sa labas, sa pagiging OFW, kumita ka ba ng millions? Mayroon ka bang ilang porsyento po na chance na kumita ka ng millions o mabago yung buhay mo? Pero dito, sirs, ma'am, sabihan kita, napakalaki po ng porsyento na chance na kumita ka ng malaki at mabago buhay mo. Hindi lang buhay mo, pati mga relatives mo, pati yung mga anak mo, next generation mo. Tama ba? Kasi yung iba sabi nila, ayaw ko ng ganyan kasi para lang yan sa nauna. Di ba? Mayroon? Baka ikaw to. Ayaw ko umataw, ayaw ko nang gawin yan kasi para lang yan sa nauna, yung una lang yung nakita. Sige, ikaw, sa pagiging empleyado, kung empleyado ka, mayroong nauna, wala. Mayroon din naman eh. Ba't ginawa mo yan? Bakit sipag at syaga ginawa mo? O ikaw naman, kung estudyante ka, di ba mayroon din ang nauna sa estudyante sa inyo? Tama ba? Di ba mayroon naman? Ba't yung iba sabi nila, ayaw itong gawin kasi mayroong nauna? Sa ayaw mo sa hindi, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, mayroon talagang mauna sa inyo eh. Tama po. Hindi naman lahat po tayo sabay na lumabas dito sa mundo. Tama po ba? Yun ang hindi naintindihan kasi matalino eh. Di ba? Ayaw nilang gawin kasi mayroon nauna. So ikaw na ngayon, kung single ka, huwag kang magsyuta. Kung ikaw mayroon kang syuta, huwag kang mag-asawa. Kasi pag mag-asawa kayo, magkapamilya kayo, mayroon magkaanak kayo. Huwag kayong mag-anak kasi yung anak mo huling-huli na. Tama. Huwag ka nang mag-anak kasi yung anak mo huling-huli na sa lahat. Tama ba? Di ba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan. Ulitin ko, sirs. Ma'am, dito po yung pinakamaganda na business po natin. Dito ko na-prove na kahit nasa huli ka, kung ginawa mo ng todo, posible mo malampasan yung nauna. Doon lang po sa pagiging empleyado yung wala kang magagawa talaga kahit anong gawin mo, 24/7 ka ba, gising na nagtatrabaho, hindi mo malampasan yung sahod sa manager mo.
Tama o tamang-tama? Yes or yes? Kunyari kung mayroong teacher ngayon dito, kahit 24/7 ka pa din bukas yung mata mo, dilat na dilat yung mata mo, hindi mo pa rin malampasan yung kita or sahod ng principal. Tama or tamang-tama? Yung iba naman, sabi naman, ayaw ko ng ganyan kasi pyramiding daw. Di ba? Mayroon ganun kasi matalino ka eh. Pyramiding. So ikaw naman kung magiging teacher ka, mayroon ka bang nakita na maraming principal, isa rin yung teacher 1? Saan ka nakakita nun? Actually, sirs, ma'am, kapatid, it's only the organizational structure po talaga. Dito po yung principal, dito po yung maraming teacher 1 sa baba. Ano po ba? Tama naintindihan lang po ba? Sige, saan ka nakakita ng organization na marami pong manager, isa lang po yung empleyado? Or isa lang po yung gwardya? Diba? Make sense? Kasi hindi mo naintindihan eh. Hindi nila naintindihan. Diba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, paano mo maintindihan yung business natin kung hindi ka palagi? Kaya ito kung i-relate natin sa relationship, ito, kung mayroon kayong karelasyon ngayon, kung boyfriend ba, girlfriend, husband or wife, di ba iba po yung feelings mo kung palagi kayong nagko-communicate? Palagi kayong nag-update sa isa't isa. Ha po ba? Iba lang po yan talaga. Malamang sa malamang iba po. Baka yung hindi ko na yan itatakil kasi baka mayroong maraming makarelate dito, baka masaktan. Diba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, ito lang masabi ko. Gawin mo to, huwag kang magduda. Kung nasabi mo na wala kang pera, kaya nga na-invite ka dito, sirs, ma'ams, kasi wala kang pera. Kasi kung pera yung problema, malamang sa malamang, pera din yung solusyon. Tama? Diba? Baka next year from now or 2 years from now, yung pinoproblema mo pera, hindi mo yan poproblemahin. Kung itutudo mo to talaga. Sige sir, ikukomit ko sarili mo. Ikukomit mo din yung sarili mo at sarili ko. Bigyan mo ako ng, siguro 2 taon to 2 to 3 years from now. Gawin natin tudo. Tudo talaga, yung focus talaga. Kahit makaranas ka ng rejection or discouragement, tuloy pa rin. Gawin to 3 months. Ay, 3 years, I mean. Baka nasabi mo sa ay 3 years pa pala, sir. Ang tagal naman nun. Di ba? Kung ikaw naman empleyado, ilang taon ka na sa pagiging empleyado mo? Sige nga. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na sa employment world? At mag-i-insist ka na matagal pa yung 3 years sa paggawa ng negosyo na to. Kasi kadalasan po yung iba, gusto may resulta kaagad. Mas gusto may kumita ng malaki kaagad. Sir, may proseso po tayo. Ma'am, may proseso po tayo. Napaka-unfair naman pag sumali ka dito, pagka next month kumita ka ng malaki, hindi ka naka-experience ng rejection at discouragement. Napaka-unfair naman sa aming side. Malamang daanan mo talaga yung proseso kahit hindi ka sa massive, kahit hindi dito sa business, mayroon namang proseso, hindi mo lang namalayan kasi naintindihan mo yung ginagawa mo kasi kasanayan yan traditional yan ginagawa po. Kagaya sa pagiging empleyado. Di ba? Yung iba ayaw sumali kasi may puhunan daw. Pero sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, do you think yung mga requirements mo hindi ba yan puhunan? Ano ba? Di ba puhunan din yan? Pero hindi mo namalayan, hindi mo inisip kasi traditional parang palaging kadalasan natin ginagawa sa lahat ng mga tao na nandun sa employment mindset. Kung ikaw naman, estudyante, kung mayroon kang pinapaaral, anak mo or anong tawag sa tuition? Di ba puhunan din yan? Tama po? Tama. Yes or yes? Yung ikaw naman, sabi mo, ayaw mo itong gawin kasi wala kang oras, wala kang time, pero busy ka. Pero saan ka busy? Busy ka sa scroll up and down sa Facebook? Busy ka sa kapanood sa vlog? Na wala kang ini-expect na 1 peso at the end of the month? Or 100 peso at the end of the year? Busy ka? Sabi nila, yung busy, milyonaryo daw.
Ano ngayon, milyonaryo ka po ba? Diba? Yung busy, yung mga C. Busy, C. Di ba? Lahat naman tayo, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, lahat po tayo may 24 hours po. Tama po ba? Kunyari, kung empleyado kayo ngayon, siguro yung duty mo 8 hours. Kunyari may overtime ka na 4 hours to 12 hours lahat. So may 12 hours ka pa rin remaining. Siguro sabihin mo na mag-sleeping beauty ka, so may 8 hours. So mayroon ka pang 4 hours na remaining. Anong ginagawa mo? Saan mo yan nilalaan yung 4 hours? Baka busy ka sa scroll up and down sa Facebook mo, sa kapanood sa YouTube, lag, o ano bang tinitingnan mo, o pinapanood mo. Di ba? Why you not convert your social media into income generating one? Di ba? Sirs, ma'ams, dapat mag-adapt po kayo sa innovation po sa ating mundo. Bakit napakasarap po yung business natin? Kasi online. So anywhere you go, as long as you have internet connection, you can still do the business. So anywhere you go, lahat po sa mundo, worldwide po, lahat ng mga tao na may internet connection, market mo yan. Unlike po sa traditional business, again, I'm not against traditional business po. Kasi may kita talaga yan, kasi business yan eh. Pagkangalan ng negosyo, mayroon talagang kita. Pero sirs, ang naka-advantage po sa ating business po, yung traditional business po, kung saan ka location mo, yung market mo dun sa paligid lang. Or yung kung sari-sari store, yung market mo, kapitbahay mo lang. Kung hindi mo po utangin, ikaw yung masama. Kung pautangin mo, pag singilin mo, ikaw pa rin masama. Ha po ba ha? Sa atin po, lahat po. Millions po yung market natin. Yes, napakasarap po. Kahit saan ka pumunta, dalang-dala mo yung negosyo mo. Kunyari ikaw ngayon, empleyado ka, kung mayroon kang negosyo, side business po. Kung saan ka pumunta, pwede mo ba yung dalhin? Kunyari, may sari-sari store, pwede mo ba yung dalhin, bitbitin yung sari-sari store kung saan ka papunta? Kunyari, andyan ka sa Mandawi, pwede mo ba dalhin dito sa Lapu-Lapu kung pumunta ka Lapu-Lapu? Kunyari, nandun ka sa Lapu-Lapu, yung sari-sari store mo, kung pumunta ka sa Cebu City, pwede mo bang dalhin, bitbit? Di ba hindi? Ang napakaganda po sa atin, sa business natin, hawak na hawak mo yung negosyo mo. Hawak na hawak mo yung store mo. Tama po? Kahit saan eh. Kahit saan ka pumunta. Kahit saan talaga. Yan ang pinakamasarap na business sa business natin. Hindi mo lang naintindihan. Yung iba naman ayaw sa business. Di ba? Yung iba naman ayaw sa business. Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, diretsahan po. Bakit mo ayaw sa business? Kung anong sinusuot mo yan, di ba negosyo din yan? Di ba? Kung yung saplot mo ngayon, hindi si Archie ha, kasi CEO natin yan. Kung anong sinusuot mo ngayon, di ba negosyo din yan? Kung nakaupo ka, kung anong inuupuan mo ngayon, di ba negosyo din yan? Kung iminom ka ng tubig, di ba negosyo din yan? Tama. Bakit ayaw mo sa negosyo? Bakit ayaw mo sa business? Kasi sir, hindi naka-inculcate sa atin mga Pinoy yung negosyo. Yung naka-inculcate po sa ating mind, trabaho. Tama po? Diba? Ba't ayaw mo sa negosyo? Dito po ang napakaganda po, napakasarap po, mabago buhay. Kasi siguro nakita mo sa paligid na yung may magagandang buhay, nagagarang sasakyan, yung mga negosyante. Ang napakasarap po sa business natin, maliit po yung puhunan. Di ba may products pa, may balik? Saan ka lugi nun? Di ba? Kahit saan eh, negosyo eh. Kung mayroong anak, pinapaaral mo, anong tingin mo sa bulpin na ginagamit nila? Di ba? Business din yan. Notebooks nila, papel, bags nila. Di ba negosyo din yan? Di ba ang napakasarap? Ito lang po yung nakapa-open sa mind ko talaga. Sinabi po ng mentor ko, Sir, pwede ka naman hindi magninegosyo. Kasi alam ko naman, malaki sahod mo as police officer. Pero sir, may tanong ko lang, ilang taon po ba kayo naligo? Ilang taon po kayo gumamit ng toothpaste o nag-toothbrush? Ilang taon po kayo nag-coffee? Ilang taon po kayo gumamit ng shampoo, sabon? Sir, sige ito na lang, palagay natin 5 years ka lang po naligo at saka nag-toothbrush. Ang tanong, sir, sa 5 years na ligo ka, gumamit ka ng sabon, shampoo, lotion, everything else, kung anong ginagamit mo, toothpaste. Ang tanong, mayroon mo bang piso na bumalik sa inyo, sir?
Napahinto ako eh. Totoo nga, walang bumalik. Baka nga, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, baka yung ginagamit mo na coffee dyan, Nescafe ba yan o anong brand na coffee? Ilang years na yan sa mesa nyo, sa mesa nyo. Ilang years na po yan. Ang tanong, mayroon po ba kayong rebates o cashback mabalik na even 1,000 peso? Or even 100 peso in a month? Wala. Sirs, magpalabas ka lang naman ng pera. Ma'am, kung magpalabas ka lang ng pera, bumili ka na din naman, bakit hindi ka dito bumili? May negosyo ka pa. Diba? Sa kabili mo ng sabon, toothpaste, lahat. Kasi yung products natin, basic commodities, ginagamit natin sa araw-araw. Diba? Diba na? May bumibili nga sa sigarilyo na makasama sa katawan, sa health natin, sa products pa kaya natin. O yung sabon. Mahilis dili. Di ba mahilis din yun? Di ba? So, napakaganda po talaga yung business natin. Hindi mo lang alam. Diba, baka masabi mo, ito si Sir talaga, ang galing ng sales talk. No? Sabi, galing talaga ni Sir mag-sales talk. Hindi, sirs, ma'am, kapatid, diretsahan po. Matagal ka nang nagtutok, wala ka lang sales. Di ba? So, ilang taon ka na nagtutok, wala ka lang sales. Sirs, ma'am, kapatid, hindi mo to sales talk. Reality man to. Kung gawin mo, din kumita ka. Sa ayaw mo sagot, baka masabi mo, tinukonbinsi ako ni Sir. Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, diretsahan na naman. Bakit kita kumbinsihin? Hindi naman kita kapatid. Diba? Kung gawin mo to, okay. Kumita din naman ako Kung nakita mo yung slide kanina ni Ma'am Indrochil, di ba? Kung yung kita ko, one week, hindi ka naman nakaambag even 1 peso. Even 5 centavo, wala naman eh. Hindi ka pa naging parte sa sistema, kumita na ako eh. Sirs, ma'am, kapatid, na to brag po. Ang punto ko lang po, kung gawin mo to, malamang 100% kung anong nangyari saan, mangyari din sa'yo. Uulitin ko. Kasi, bakit 100% po? Bakit sure na sure po ako? Kasi, yung company natin, isa lang po tayo eh. Bakit sure na sure po ako? Kasi yung products natin, isa lang po tayo eh. Bakit sure na sure po ako, 101%? Kasi yung sistema natin, isa lang po tayo eh. At malamang sa malamang tao, katao rin ako. Tama kung anong kinakain ko, yun ang kinakain mo. Pagkain, kanin. Yung inuulam mo din. Yung kaibahan lang sa akin, isda lang. Ikaw, baka kumain ka ng karne. Diba? Mas lamang ka sa akin kasi masarap daw yung karne, sabi nila. Tama po ba? Diba? Healthy living daw, sabi nila. Diba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, sana maintindihan mo yung mga bagay-bagay sa business natin. Hindi mo to maintindihan kung hindi ka araw-araw pumasok, hindi mo maintindihan kung hindi mo pilitin yung sarili mo na intindihin. Di ba? Pilitin mo yung sarili na intindihin. Sa klase nga, pinilit mo yung sarili na intindihin. Sabi nga, yung mga empleyado, ayoko ng ganyan kasi napakahirap naman yan. Sige, diretsaan po. Ikaw, empleyado ngayon, regardless kung ginagawa mo, hindi ko alam wala kong tinutumbok na tao. Hindi mo ba mahirap yung antok ka na pilitin mo yung sarili na gumising? Na kasi bawal malate. Diba? Mahirap din naman yun eh. Diba sobrang hirap naman? Alam mo, yung ginagawa mo, feeling mo lang hindi yan mahirap kasi nasanay ka na eh. Kasi ginagawa mo na araw-araw. Traditional, nakasystem na sa sarili mo, kaya hindi mahirap. Feeling mo hindi mahirap kasi nasanay ka na. Ang tanong po, ilang taon ka na diyan? Ilang taon ka na po ngayon? Ilan na pong millions yung naipon mo? Ikaw, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, kung first-timer ka, invite ka ngayon. Kung hindi mo to gawin 5 years from now, magkumustahan tayo 5 years from now, sir. Sige, habaan natin para makaipon ka pa rin. 10 years from now, kumustahan tayo. Andito naman ako sa Masing. Pwede ka naman pumasok ulit dito sa Zoom. Kumustahan tayo 10 years from now kung anong resulta mo at saka resulta ko. Kung malaki pa yung savings mo, then go. Palakihan tayo ng savings. Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, don't get me wrong hindi po to parang, I'm not telling this to brag. Realization po to talaga. Kasi baka yung iba nag-invite sa kanila, hindi pa kumita ng malaki. Hinanapan ng resulta. Di ba?
ayaw sumali kasi wala pang resulta yung nag-invite sa kanila. Sige nga, baliktarin natin. Ano ba resulta mo? Sige nga, ano ba resulta mo? Yung iba naman, ay, hindi man yan kumita sila. Di ba? Mayroong ganon. Sige. Kung ikaw ngayon, kung hindi ka maniwala na kumita kami ng malaki, kung ikaw ngayon, kung mas malaki, ito kung malaki, i-challenge kita, kung mas malaki yung savings mo ngayon kaysa sa akin, ako na yung mag-member sa iyo, business package pa. Kasi hindi ka maniwala na mayroon kaming kita dito eh. Kasi ma-pride ka eh, kasi malaki sahod mo, tama po ba? Sa ano na lang, sa savings na natin na magpalakihan tayo, sige. Kasi ma-pride ka eh, kasi feeling mo, malaki sahod mo, may benefits ka marami, ganon. Diba? Sir, wag kang ma-open po. Ma'am, wag kang ma-open po. Real talk po to talaga. Sana maintindihan mo. Kasi kung anong nangyari sa amin o sa akin, talagang mangyayari sa inyo eh. Magtulungan tayo. Itong business natin, hilaan po to pataas, hindi to po hilaan pababa. Diba? Napakasarap talaga dito kung maintindihan mo lang. Imagine mo kung may sahod ka, may income ka na dito, di dalawa na income mo. Baka mas dumating yung panahon, mas malaki pa yung sahod mo dito o yung income mo sa sahod. Baka mag-full-time ka na, kahit hindi ka namin pilitin mag-full-time. Tama po? Yes, sir, yes. Diba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, sana maintindihan mo. Para to sa'yo. Para to sa'yo, buhay mo yung mabago. Di ba, kunyari, na-invite kita. Or sino yung nagka-invite sa inyo, mayroong coach, ganon. Pag dumating yung panahon na kumita ka ng malaki, sino ba yung mag-i-enjoy? Ikaw po ba? Or yung coach mo? Di ba ikaw din? Kung darating yung panahon magka-coach ka, sino yung sasakay? Sino yung magdadrive sa coach mo? Di ba? Ikaw din? Pamilya mo din yung sasakay? Hindi naman yung coach mo eh. Yan ang hindi naintindihan ng iba. Di ba? Yan ang hindi naintindihan ng iba. Doon sa labas. Kasi ma-pride sila eh. Ha? Paano naman yung pride mo kung yung ganun yung kita mo? Alam mo ba, dami pong naghirap ng dahil sa pride. Tama mo ba? Diba? Sana maintindihan mo. Sabi nga nila, hindi daw importante yung pera. Sabi nila, money can buy happiness daw. Yes, pero money can buy a thing that can make you happy. Tama? Kung mayroon kang anak nang hingi ng iPhone Pro Max, 14 Pro Max, kung may bigyan mo yan, for sure, yung anak mo tuwang-tuwa. Kung natutuwa yung anak mo, mas lalo matutuwa ka. Tama po ba? Yung iba naman, sabi nila, okay lang kami dito sa mahirap kasi masaya kami. Sirs, ma'am, diretsahan, kung masaya ka sa magiging mahirap na buhay, mas lalo masaya ka kung mayaman ka. Tama po ba? Hindi mo na naranasan yung buhay mayaman. Kaya nga, chance natin to na maranasan yung buhay mayaman. Chance natin yun kasi napakaliit yun ng puhunan. Diba? Kung isagad mo yung business package, isang business ka lang po magpalabas ng business package. Isang business na po. Hindi ka na po mag-renew next year. Diba? Napakasarap po. Alam mo ba, walang pangit sa mundo? Walang pangit sa mundo. You're just only broke. Ouch. Diba? Baka mayroon kang nakita na mas maganda ka pa, mas sexy ka pa, mas gwapo ka pa, pero wala kang pera, sila may pera. Diba? Nakakotse sila. Naka Ford Raptor, naka Ford Ranger, or nakatawag nito, naka Lamborghini. 'Di ba? Naka Hummer. Feeling mo mas maganda ka pa, matipuno ka pa. Pero wala kang masay kasi wala kang pera. Tama ba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, walang mali po sa ating ginagawa po. Walang mali talaga. Huwag kang mahiya. Tanggalin mo yung hiya sa sarili mo. Tagalin mo yung kasi sa sarili mo. Yun ang nagpapahina sa resulta mo. Tama mo ba? Sirs, ma'am, kapatid, kaibigan, kahit gaano kalaki yung sahod mo sa mga empleyado kahit gaano kalaki ng sahod mo, kulang pa rin yan. Yung tinatawag nating law of singleness, yung isa lang, kulang na kulang talaga yan. Imaginein mo yan, 2 beses ka lang po maging masaya okay lang kung masaya sa isang buwan. Akin si 30. What if hindi ka masaya? Tama mo ba? According kasi ni Warren Buffett,
if you don't find a way to make money or to earn money while you sleep, you work until you die. Totoo naman yun eh. Kasi meron akong nakita na nag-retire na, nag-a-apply pa din ng trabaho kasi hindi na makasustain. Meron akong nakita, not to discriminate po ha, huwag mong masamain. Meron akong nakita dito, tricycle driver. Matanda na, pero ginawa pa rin niya. Tinanong ko, tay, bakit ka pa namamasada? Sabi niya, sir, wala ka talaga akong magawa eh. Kung gustuhin ko lang, gusto na akong mapahinga. Doon na lang sa bahay, pero walang magawa, wala silang makain. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Be an open-minded po, sir. I-open mo yung mind mo, ma'am, sir. Gusto mo yung buhay mo? Napakasarap yung business natin, mag-leverage ka. After 2 years, ewan ko sa iyo kung ikaw malang mag-isa, kung ginawa mo yung todo yung business natin. Pero kung empleyado ka, ikaw pa rin at ikaw pa rin yung gigising. Mind you, you're not getting younger, you're getting older po. Tatanda po talaga tayo. Hindi ka bumabata. Pagdating ng panahon, pag hindi na kaya ng katawan mo, paano na yan kung wala ka na ipundar? Ano ba? Yes or yes? Ito na lang. Kasi parang nahabaan ko. Ito na lang. May 1 million ako dito. Bilhin ko yung kamay mo. Bilhin ko yung kamay mo. Kung left-handed ka, yung left kung bibilhin ko. Kung right-handed ka, yung right ko din yung bibilhin mo ko. Yung right mo na arm yung bilhin ko. Ito, tanong ko lang po, sang-ayon po ba kayo na bilhin ko yung arm mo na 1 million? Sige nga, mag-type kayo kung hindi. Sige, ulitin ko yung tanong. Sang-ayon po ba kayo, bilhin ko yung isang arm mo na 1 million? Kung left-handed ka, bilhin ko yung left. Kung right-handed ka, bilhin ko din yung right. Sang-ayon ka, hindi. Malamang sa malamang, 99% hindi ka sasang-ayon. Tama naman. Maski sa sarili ko. Hindi ako sasang-ayon eh. Ito lang, sirs, ma'am, listen dyan. Di ba? Hindi ka payag bilhin ko yung, sige, dagdagan ko ng 1 million. 2 million na po. Isang arm mo. Again, kung left-handed ka, left ko din yung bibilhin ko. Kung right-handed ka, right ko din yung bibilhin ko. Di ba? Hindi ka rin sasang-ayon, malamang. Sirs lang, ma'am, ito lang po, masabi ko. Di ba hindi ka sasang-ayon, isang kamay mo lang yung bilhin ko? Kasi paano na yan? Paano na yan, di ba? Pero ang tanong, bakit buong katawan mo? Okay lang sa'yo. Binili ka ng minimum. Minimum? Ulitin ko, minimum. Buong katawan mo? Sige, palagay natin, 1,000 na lang. Isang araw. Papayag ka, sarili mo, bilhin lang ng 1,000 isang araw. Mas mabuti pa yung K9. Yung pasimot-simot na lang. Mas malaki pa sahod sa kanyo. Sino yung malaki utak? Di ba? Ikaw, huwag kang papayag, sirs, ma. Nabilhin yung sarili mo. Ganun kaliit. Yes. 40 years in employment world, it can pay your bills. But remember, you still broke. Yes, I'm not against employment, pero sana maintindihan mo walang yumayaman sa pagiging empleyado. Again, maraming salamat sa time mo, sirs, ma'am, kapatid, kaibigan. Maraming salamat sa mga coaches natin na palaging nag-guide sa atin, si Coach Remy Joy, si Coach Roland, at saka si Ma'am Gian, at saka yung CEO natin. Andyan kayo palagi, nagsusupport sa amin. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Parang saludo ko sa inyo, hindi po ganun ka-easy po yung yung pagiging full-time. Hindi yan ganun ka-easy. Diba? Maraming salamat po. Again, my name is Police Dr. John G. Pagasian. So, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.